Unti-unting humihina ang musika mula sa isang padalastas na umeere sa lumang radyo na malapit sa mga pagkaing nakahain sa isang karinderyang kinainan namin ng isang madaling araw. Nagpapababa kasi kami ng lasing noon. Bigla namang napalitan ang tunog ng umalingaw-ngaw na matinis at tuloy-tuloy na beat. Diretso, malamig na parabang nagsasabi ng babala at maging alerto hanggang sa umugong ang malalim na tunog na parang bumubukas ang isang mabigat na pinto. Tapos pumasok ang seryosong boses ng reporter. Breaking news! Isang malagim na aksidente ang naganap kaninang pasado 10:00 ng gabi sa kahabaan ng National Highway malapit sa abandonadong simbahan sa Davao Oriental. Naalerto kami sa narinig. Nang magpatuloy, isang motorsiklo raw ang sumalpok sa isang lumang poste matapos umano itong mawalan ng kontrol. Ayon pa nga raw sa mga saksi, bago mangyari ang insidente, nakita raw ang rider na tila may iniiwasan sa daan. Pero wala namang ibang sasakyan o tao sa paligid. Aniya, patuloy pa rin daw ang investigasyon at nagpapagaling na rin ang lalaking nabangga. Nagkatinginan kaming magbabarkada. Teka, nadaanan natin yan kahapon Tsaka doon tayo dadaan pa uwi. Nagsalita si Paulo noon. Maya-maya may gumawa ng tunog ng butiki. Yun ang matandang tindera sa karinderya. Napakamot pa siya sa noo, sabay sabing madalas daw talagang may naaaksidente sa lugar dahil pinamumugaran di umano ng mga ligaw na kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay. Muntik nang mabuga ni Riza at Miguel ang kanilang ininom na tubig. Medyo napatawa sila dahil sa narinig. Hindi kasi kami naniniwala sa mga multo noon. Ang paniniwala rin namin, gawa-gawa lang ito ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Kaya pinipigilan talaga naming matawa noon, lalo na si Miguel na hindi na maitsurahan ang muka. Inilabas niya na lang yon sa isang bulong. Nako, baka tatanga-tanga lang ang motorista kaya na aksidente. Mabuti na lang at walang nakarinig noon na iba. Samantala biglang sumabat ang isang matandang lalaki mula sa kabilang mesa. Hindi namin napansin na naroroon pala siya mula nang kami ay umupo. Nakayuko lang siya habang kumakain. Suot niya ang bihis ng isang magsasaka. Long sleeves, salakot at magaspang na maduming pantalon. Hindi kita ang kanyang muka, pero kulay puti na rin ang kanyang mahabang balbas. May salamin at kulubot na rin ang balat. May malalim at magaspang siyang boses. Lahat ng tumitigil doon. Hindi umaalis ng buo. Walang bahid ng biro ang tono niya, kaya natigilan kami. Pero wala rin gustong magtanong kung anong ibig niyang sabihin. Tumigil tuloy ang katawa-tawa naming reaksyon kani-kanina lamang. May kakaibang bigat ang sinabi niya at pinutol na namin ang usapan matapos yun. Iba na lang ang pinagkwentuhan namin hanggang sa matapos kumain at lumabas sa karinderya. Pero nung madaling araw na yon, may misteryosong pagbabago sa hangin nung kami ay makalabas. Mas malamig, mas tahimik sa pandinig. Hindi pa pala ako nagpapakilala mga ka-SB. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jonah, tubong Davao Oriental mismo. Nitong mga patapos lamang ng 2024 ako nakinig sa channel nyo. Ngayon lang din kasi gumana sa akin ang pagkahumaling sa mga kwentong kababalaghan. Dahil nga dyan naalala ko ang nangyari sa amin ng barkada ko noong 2010. Kaya nung nalaman kong pwedeng mag-send ng story sa channel nyo, dun ko naisip na simulan ito kahit na may dinulot na matinding trauma ang pangyayari. Siya nga pala, mag-35 years old na po ako ngayon. May asawa at anak na pero tandang-tanda ko pa rin ang nangyari nung 20 anyos pa lang kami. Kasama ko nga noon ang mga kaibigan kong sina Riza, Miguel at Paulo na panay mga babae ang puso. Pero lalaki pa rin kung umasta, kung kinakailangan. Nagkataon kasing sabay-sabay kaming nakatapos ng kolehiyo noon kaya medyo nagliwaliw muna bago sumabak sa trabaho. Nung taong yun, halos gabi-gabi talaga kami kung gumala. May kotse kasi si Miguel, tapos sakto namang hindi pa kami umuwi sa kanya-kanya naming bahay.
Nagdo-dorm lang po kasi kami noon at hindi pa naman nag-move out, kaya hawak namin ang aming mga oras. Pasyal dito, pasyal doon, walwal dito, walwal doon. Pero mga responsable naman po kaming barkada. Nakaugalian na rin namin na kung iinom man kami, kinakailangang magpapababa kami ng tama sa mga makikitang kainan para hindi rin masakit sa ulo. Iwas aksidente na rin yun kung sakasakali. Kaya nga, may isang madaling araw na kumain muna kami sa karinderyang malapit sa pinag-inuman namin. Subalit hindi ko inakala na sa paglabas pala namin sa kainang yun, ay may malaking pagbabago sa aming buhay kung saan matatauhan kami sa mga bagay-bagay, lalo na patungkol sa kababalaghan. Pabalik na kami noon sa tinutuluyang dorm pero isang oras mahigit pa ang magiging biyahe. Medyo tago na kasi ang dinayuhan naming inuman. Sa daan nga pauwi, eksaktong madadaanan namin ang daan malapit sa sinasabing haunted church. Wala naman kaming balak nung una hanggang sa lumipas ang halos 20 minuto. Medyo malapit na kami doon sa simbahan. Bumanat si Miguel habang nagmamaneho. Ginaya niya ang boses ng matandang lalaking sumabat sa usapan. Lahat ng tumitigil doon hindi umaalis ng buo. May pangungot niya ang tono niya, kaya nagtawanan kaming lahat. Sinundan ito ni Paolo na nagsabing akala naman daw nila ay matatakot kami. Dahil doon nagkatinginan si Paolo at Miguel na magkatabi sa unahan ng kotse noon. Kabisado ko ng karakas ng dalawang yon. Kapag nagtinginan, siguradong may binabalak na naman. Ang masama pa, hindi ito maganda. Binagalan ni Miguel ang kotse habang kami ay tumatapat sa simbahan. Medyo madilim pa noon pero kita na sa mga pagitan ng puno at kakahuyan ang puting pintura ng naturang simbahan. Tumigil si Miguel sa may entrada nito at sabay-sabay kaming tumingin doon. Bakit di natin patunayan sa kanila na hindi naman nakakatakot dito? Nagbiro si Paolo pero sinakyan niyo ni Miguel na pinayagan din naman ni Riza. Medyo malakas ang loob namin noon lalo na't may konting alak pa sa katawan. Isa pa hindi kasi talaga kami yung tipo na matatakotin at paniwalain sa mga bagay na ganito. Palibhas at mga physical science ang kinuha kaya ang mantra namin ay to see is to believe. Inaamin ko nga noon na maging sa Panginoong Diyos ay hindi kami masyadong malapit. Kaya pinarada ni Miguel ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba kami sa lugar. Gayunpaman, hindi agad kami dumiretso. May kung anong mabigat na hangin na nagiging sanhi ng hindi paggalaw ng aming mga tuhod. Pero pinagaan ko rin naman ito. Kako, mukha namang hindi ganon katakot-takot. May pag-aalinlangan sa utak ko na alam kong nararamdaman nila. Sumilip muna kami habang hindi pa naglalakad. Madilim sa loob at walang kahit anong galaw. May mabilis lang na aninong gumalaw sa may altar noong dumaan ang ilaw ng isang sasakyan. Napatahimik kami lahat noon. Sa kabila noon tila ba hinahatak ng simbahan ang aming mga katawan nang kami ay tumapat sa kanya. Parang may presensyang nagkokontrol sa paglakad namin kaya dumiretso kami doon. Nagngitian din naman kami noon matapos maisip na nakakahiya naman kung aatras pa. Ang yayabang pa namin kanina kung magtawanan. Sabi rin ni Paolo sisilip lang daw naman kami at aalis na rin agad. Dahil sa mabigat ang hakbang, tumakbo na lang si Paolo para unahan kami. Bigla siyang tumawa nang makarating sa pinto. Ano naman ang nakakatakot sa sirasirang simbahang ito? Baka ipis at daga pa ang magpatili sa akin dito. Malakas ang tawa niya habang nasa malayo kami. Ang kakaiba lamang, may naririnig akong parang sumabay sa kanya pero binaliwala ko matapos kaming makitawa. Nagsunuran din kami at agad na tumakbo papunta sa kanya.
Wala namang ibang pakiramdam nung nakikitawa pa kami. Nang biglang sumimoy ang nakasusulasok na amoy. Dumidikit sa ilong ang amoy na luma at tila ba amag sa hangin. Nakakaduwal lalo na't sensitibo rin ang pang-amoy namin dala ng tama ng alak. Mabigat ang amoy na yun. Mistulang pinaghalong nabubulok na kahoy at mga telang nabasa ngunit hindi natuyo. Kumbaga, yung hindi naarawan kaya talagang kakaiba. Ang nakapagtataka pa, walang kahit anong tunog na naririnig. Napagtanto kung kaya siguro may sumasabay sa tawa ni Paolo dahil sa yun lang nga ang ingay. Ganon kasi ang tunog kapag ikaw lang ang nagsalita sa isang lugar na walang katao-tao at ibang ingay. Tila ba nag-e-echo na para kang nasa banyo. Ni huni ng kulisap ay wala. Nakakaramdam din kami ng hangin nun. Pero walang kumakaluskos na dahon. Aakalain mong walang gumagalaw sa simbahan mismo, nakahiwalay ito sa mundong ginagalawan namin. Maya-maya pa, nilapag ni Miguel ang kanyang mga kamay sa kalawanging pintong gawa lang sa bakal. Walang kahit anong tabon, tipikal na sa mga simbahan. Dahan-dahan niyang itinulak ito, wala na rin namang padlock, nakabalandra na sa lupa at kalawangin na rin. Tumunog ang pinto. Na para bang isang lumang bisagra na ilang taon nang hindi nagagalaw. Nawala naman na ang amoy noon o baka nasanay na lang ang aming ilong sa maikling oras. Nang mabuksan ang pinto, isang malamig na dampi ng hangin ang sumalubong sa aming apat. Masyadong malamig na akala mo'y malakas ang buhos ng ulan sa paligid at may kasama pang kidlat at kulog. Pero kalmado ang panahon nung madaling araw na yon. Sa sandaling yon, bumigat ang aking dibdib at malakas ang kutob na may mga matang nagmamanman sa amin. Naghihintay sa dilim. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam noon pero pinagpawisan ako at nakaramdam na parang hindi ko sila kasama. Hindi pa kami humahakbang noon mula nang makapasok at misteryosong hindi rin namin makita ang hahakbangan namin kahit na gumamit na kami ng flashlight. Kumbaga tila ba purong itim lamang ang sahig na tinatapakan namin noon. Sa kabila noon, kita naman ang mga bintana kung saan inilibot ni Miguel ang ilaw ng flashlight. Butas-butas ang lahat. Marami pang mga nakausling kalawangin na bakal sa ilan, dinahandahan niya ang pag-ikot ng ilaw. Nang tumapat ito sa unang bintana malapit sa altar, gawing kanan namin noong kami nakaharap doon, may lumutang din na puting liwanag. Napawang tumalon sa bintana. Nakita naming lahat yun kaya mas lumapit kami sa isa't isa. Mahigpit din ang pagkapit sa akin na Risa kaya may ilang segundo na hindi kami gumawa ng kahit anong ingay. Noon ay may narinig kaming tunog ng dumaang sasakyan kaya bumanat si Paolo na galing lang daw yun sa ilaw ng dumaan. Ang nakapagtataka, hulmang tao ang puting ilaw kaya paanong nangyaring galing sa liwanag ng sasakyan yun? Ganun pa man tinanggap na lang namin at nagtawanan. Parang natatakot na kayo ah. Sinubukan kong pagaanin ang loob nila kaya sumagot sila ng hindi sa pabirong paraan. Matapos yun, nagunahan na kaming humakbang. Sinabi nga naming hindi kami takot pero hindi namin hinahayaan ang kanya-kanyang sarili na mahuli sa paglalakad. Dikit-dikit din kami na akala mo'y sardinas. Nagtatawanan na lang kami noon para hindi maipakita ang kaba. Pero halatang pinagpapawisan ang lahat kahit may kakaibang lamig nga ang paligid. Hindi rin malaki ang paghakbang namin, animoy mga kitikiti lamang na pilit kinukuskus ang mga paa sa sahig para umusad. Ilang saglit pa, kumalabog ang kalawanging pinto sa likod namin, parang may malakas na puwersang humampas dito. Mabigat talaga ang pagsara nito, subalit wala naman kaming maramdamang bugso ng hangin. Wala rin naman sa amin ang kumawala para itulak yun. Nagkatinginan pa kami noon at lalong nagdikit-dikit pero umaastang hindi pa rin natatakot. Pero sa isip-isip ko, sa pagkakataong yun, kinalimutan namin yun at mas nag-focus na lamang sa nasa unahan.
Sa wakas, hindi na purong itim ang sahig at kitang-kita ang mga tuyong dahong nakakalat sa sahig. Nang matamaan nga ng ilaw, marahan pa itong nagliparan na parabang hinipan. Pero wala namang nagdaang hangin nun. Palaisipan din nung mapatapat muli ang flashlight ni Miguel. Medyo malapit na kami pero misteryosong tila ba may nakatakip doon na usok. Parang binabalutan ng plastik ang aming mga mata dahil malabo talaga ang altar sa aming mga paningin. Hindi ko alam kung mahina na ba ang flashlight o sadyang may usok. Pero hindi naman amoy yun. Malabo rin namang dahil lang din sa amats namin dahil matino pa naman kami noon. Mas nangibabaw tuloy ang pagtataka namin ngunit nakakapanindig balahibo na naman ang sandaling katahimikan. Noon nainikot namin ang tingin sa loob at hindi na lang pinansin ang altar. Napagtanto naming walang kabuhay-buhay ang simbahan, tila ba hindi man lang ito ginamit kahit isang beses na siya ring napapakinggan namin noon pa. Wala kasing mga upuan, wala ring mga palamuti at purong puti lamang ang dingding na medyo kupas na rin noon. Kung tutusin, hindi nga itsurang simbahan ang loob, puwera sa malabong altar. At saka siguro isang indikasyon na rin ng simbahan ang mga may katamtamang liit na mga ribulto sa gilid. Kita man ng ilaw hindi malinaw ang mga mukha nila na parabang natigpas na. Bukod tangi namang mukha lang nila ang wala dahil medyo maayos pa ang hulma ng katawan. Kulay puti nga lamang ang pintura kaya hindi rin malaman kung sino-sino ang mga banal yun. Sa mga oras na yun, hindi namin namalayang pausod na kami ng pausod. Halos nasa gitna na kami ng simbahan kahit na paunti-unti lang ang paglakad ng pakuskus. Muling tumunog ang kalawanging pinto na parabang may stick na bakal na ipinadaan dito. Hindi ito bumukas noong agad kaming lumingon. Pero ramdam ang pagdaan ng malamig at mabagal na hangin na siguradong galing sa isang taong naglalakad. Damang-dama yun sa malapit. Lumaki ang ulo ko noon at biglang nanginig. Napalunok ako. Gusto ko na sanang magsalita subalit natatakot na baka may ibang sumagot. Lahat kami noon natigilan at biglang hiningal. Nakakadagdag din kasi sa pangamba ang pagpintig ng pader na parabang iniipit kaming apat sa gitna. Biglang nagsalita si Paulo na akala mo'y sobrang matipuno dahil sa boses niyang magaspang at pabulong. Huwag kayo matakot. Wala ito. Huwag niyong pansinin yan. Bahagya kaming nakahinga at naging panatag. Ang mahalaga kasi may nagpapaalalang may kasama ako. Hindi kasi mapigilan na mablangko ang isip dahil sa kakaibang pakiramdam. Humarap muli kami sa altar noon at bago pa tuluyang mawala ang takot, naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Riza. Masumigpit ang kapit niya sa akin, kaya sa kanya muna ako lumingon. Nanlalamig siya at nakatulala lamang habang nakatingin sa altar. Si Miguel ay nagmamasid din doon. Noon din, medyo malinaw na ang nasisinaga ng flashlight kaya nakita na muli namin ang altar na may sementadong mesa sa gitna. Sa direksyon nun sila nakatitig at bumuka ang bibig ni Riza. Sino yun? Pautal-utal niyang bulong, kaya dahan-dahan din akong lumingon sa altar. Sino nga yun? Sabi sa utak ko. May isang figura ng itim na tao pero maliwanag ang kanyang mata. Hindi makita ang muka kahit masinagan ang flashlight. Hindi rin naman isang anino na nakadikit sa dingding dahil nakatayo talaga siya at nakaharap pa sa amin. Hindi pa nakalingon nun si Paulo. Mabilis lang ding tumayo ang itim na silweta nun at biglang lumutang papalabas ng kanang bintana kung saan kanina ay may lumabas na liwanag. Nung oras lang na yun lumingon si Paulo. Walang ingay noon at ang tanging narinig lang namin ay ang mahangin na boses. Ba't kayo nandito? Walang sino man sa amin ang bumuka ng bibig. Kaya marahil ay sa taong itim nang galing ang boses. Humihikbi na nun si Riza na siyang pinakakonti ang tama sa amin dahil hindi naman siya tumatagay ng marami. Seryoso siya sa nakita kaya talagang bakas sa kanya ang kaba.
Medyo namumugto na rin ang mata ko noon at hindi alam ang gagawin. Hindi ko napansin kung ano ang itsura ni Miguel at Paulo. Pero kumalas ang dalawa sa pagkakakapit sa amin. Lumapit si Paulo sa bintana para sundan kung sino mang tao yon. Naglakas na siya ng loob para rin siguro hindi na kami kabahan. Kaya lang wala na siyang naabutan doon. Sumilip pa nga siya sa bintana, ngunit wala raw siyang nakita. Ang kaso, may kaba sa pinta ng mukha ni Paulo noon. Bigla siyang napailing ng dahan-dahan habang nakatingin sa amin. Hindi ko gusto to. Mahina ang pagkakabulong niya pero dinig na dinig pa rin namin. Bumalik siya at sinabing kakaibang presensya raw ang bumalot sa kanya. May mabigat na hangin malapit sa bintana at parang nasa ibang dimensyon nung ilabas niya ang kanyang ulo. Mas mabigat daw sa labas ng bintanang yon kumpara sa loob ng simbahan. Hindi namin maintindihan ang sinasabi ni Paulo dahil hindi naman namin naranasan, kaya napakunot noon na lamang kami. Noong lalakad sana kami para tingnan kung totoo ang sinasabi niya, umugong bigla ang paligid. Sumisipol ang hangin at paikot-ikot ito sa buong simbahan. Umiikot din nga ang mga tuyong dahon habang kami ay nasa gitna. Kasabay noon ng mabagal at putol-putol na tunog ng paghinga na tiyak kaming hindi nanggagaling sa amin. Unti-unti kasi iyong lumalakas kasama ng mga tunog ng yabag na parang nagtatakbuhan. Nakakahilo dahil sinusundan din namin ang tunog na umiikot. Lulang-lula ako na parang binubugbog ang aking utak. Kaya hindi rin namin mapigilang maghabol ng hininga. Mahigpit pa rin ang kapit namin ni Riza sa isa't isa, pero sa dalawa na talagang inoobserbahan ang nangyayari. Napapikit ako ng mahigpit, pero napamulat din ulit nang marinig kong si Miguel naman ang naglalakad kahit na naroroon pa rin ang ingay ng paligid. Porket may natitira pang tapang, nilubos-lubos niya at nakaangat ang braso habang naglalakad patungo sa altar. Medyo natatawa pa nga ako ngayon nang maisip kong nag-aastang mayabang siya pero kumikembot pa rin ang puwet na akala mo'y nasa pageant. Mataray ang kanyang mukha noon habang bitbit ang flashlight kaya dahan-dahan din kaming sumusunod sa kanya. Hindi na rin noon makapagsalita si Paulo. Bumanat si Paulo matapos iikot ang paningin at tumitig sa amin. Ano bang pinagsasasabi ninyong may multo? Ano bang nakakatakot? Wala namang multo rito oh. Hoy multo, lumabas ka kung nandito ka talaga. Di ba wala naman? May laman na ang boses ni Miguel, kumbaga pawang itinatanggi niya sa salita. Pero kita sa katawan niya ang panginginig, hindi na siya kasing kampante kanina. Pati sa galaw niya hindi na kami sigurado kung totoo dahil tatawa naman yun kung wala talaga siyang takot. Wala raw ngang kabigat-bigat siyang nararamdaman at guni-guni lang daw namin ang mga nangyayari. Lumapit kami sa kanya noon para tingnan kung ano ang nararamdaman niya. Pero sa halip na makaalis sa mabigat na presensya, nakaranas kami ng matinding pagkalito. Noong malapit na kasi kami kay Miguel, siya namang lumayo ang altar at kaming apat ay nasa gitna ulit ng simbahan base sa layo namin sa pinto at mga bintana. Kaya lumakad kami, subalit hindi talaga kami lumalayo sa kinapupwestuhan namin. Paano nangyari yun? Para kaming nabulong at na-stuck sa isang loop hanggang sa tumakbo kami na wala ng pakundangan. Hindi na talaga napigilan pa ang takot subalit hindi talaga kami lumalayo. Hindi ito tama. Umalis na tayo dito. Noon lang sumigaw si Riza at basag na ang boses niya dahil umiiyak na pala. Kaya medyo naluluha na ako noon habang pinipilit ng dalawa na kumalma at mag-isip ng paraan. Hiningal kami ng walang nararating, hindi rin makalapit sa pinto at kahit saang bintana. Patuloy pa rin ang ingay sa paligid na dumadagdag sa kaba. Parang ang dami naming kasama na nasa labas lang ng simbahan at pinalilibutan kaming apat. Ang nakakapangilabot pa, binabalot din kami ng dilim na parabang wala na akong makita. Tila ba pahina ng pahina ang ilaw ng flashlight ni Miguel kaya muli kaming nagkapit-kapit at lumapit sa isa't isa.
Nangangamba kasi na baka mawalan kami ng ilaw at baka may kung anong humigit sa amin sa dilim tapos maghiwa-hiwalay pa kami. Pipikit na sana ako noon nang biglang makitang nakatitig si Miguel sa labas. May itinuturo siya sa bintana. Sinundan ko ang tinitingnan niya at doon na nanlaki ang aking mga mata. Parang tumigil ang mundo ko. Walang ingay maliban sa malakas na tibok ng puso ko at parang napakalapit ito sa aking mga tenga. May nakatayo sa labas. Hugis tao na kulay puti lamang pero hindi nagliliwanag. Mapusyaw ito at parang papalapit siya sa amin habang nakalutang. Hindi pa rin malinaw ang mukha nito pero alam naming hindi siya normal na tao. Walang kumibo sa aming lahat. Wala pa rin akong naririnig noon hanggang sa magsabay-sabay ang maraming boses. Hindi na kayo makakalabas. Hindi na kayo makakatakas. Dito lang kayo. Akala ko nang gagaling lang sa nag-iisang multo ang mga boses, subalit nang ilibot namin ang aming mga mata. May persona pala sa bawat bintana at hindi na namin mabilang kung ilang multo ang naroroon. Ang mahirap pa, nakikita namin sila kahit hindi na tinututukan ng flashlight. Para bang may sarili silang liwanag na hindi ganun kalakas. Sobrang bigat ng nararamdaman ko na alam kong dinadanas din ng mga kasama ko. Sa puntong yon, hindi ko na napigilan ang sarili. Mariin kong pinikit ang aking mga mata habang papisil na kumakapit sa aking mga barkada. Laking pasasalamat ko na lamang nakalmado pa rin sina Paulo at Miguel. Bilib kami noon sa pinakita nilang katapangan. Ginabayan talaga nila kami, siguro dahil iniisip din lang sila ang nagpasimuno ng lahat. Kaya umimik si Paulo na wag daw naming pansinin ang nasa paligid at pumikit lamang ng mariit. Nung mga oras na yon, iba-iba ang pumapasok sa utak ko pero nawala nung marinig ko ang bulong ni Paulo. Kunwari wala tayong nakikita at wag nating ipakitang natatakot tayo. Pikit lang kayo na parang walang nangyari. Hinga! Sabay-sabay kaming nagbuntong hininga at nagsalita na rin si Miguel. Ika niya, umatras daw kami ng sabay-sabay sa paisa-isang hakbang lamang. Tutal malapit lang naman kami sa pinto. Kapag naramdaman na natin ang bakal, saka lang natin imulat ang mata at bilisan natin ang pagbukas nito. Sumang-ayon kami doon kaya humilera kami habang kapit-kapit pa rin ang isa't isa. Inumpisahan nga namin ang pag-atras. Sa pakiramdam noon, mukha talagang gumagana ang plano ni Miguel dahil ramdam ko ang pagbago ng hangin sa bawat takbang namin. May kutob din ako na lumalapit talaga kami sa pintuan kaya medyo bumilis yun hanggang sa mapasandal nga kami sa bakal. Hindi ko na alam kung anong meron sa paligid basta dali-dali kaming tumalikod at sinubukan ni Miguel na buksan ang pinto. Ang kaso, misteryosong naroroon ang kalawanging padlock na kanina'y nakabalandra lamang sa lupa. Nakalak ang pintuan at hindi namin yon mabubuksan. Muli kaming nag-iyakan ni Riza at halata na rin sa dalawang sobrang pagkakaba. Doon namin napansin na medyo maliwanag na at kahit ang totoo'y wala pa naman yatang 30 minutos buhat nang pumasok kami sa simbahan. Pero kita namin ang paligid na parang bago sa aming paningin. Naging amoy bulaklak nun. Mahalimuyak at nakakapagpakalma. Doon na kami napalingon muli at napansing mukhang bago na naman ang simbahan. Walang sira-sira, walang mga tuyong dahon, basag na rebulto, mga nakakalat na apoy at mga dumi. Ayos na ayos din ang mga bintana at may mga harang pang ang bakal. Nagulantang kami sa itsura ng simbahan na kani-kanina lamang ay palibot ng multo. Mas naging magaan ang hangin noon na mistulang kami ay nasa ibang dimensyon. Ramdam na ramdam ang pagiging banal ng lugar. Parang bagong gawa lang ito ngunit wala pang ang mga upuan at kahit anong gamit sa altar. Sa ngayon naiisip kong tila ba bumalik kami sa nakaraan nung oras na yon. Tapos nakumpirma ko ring hindi nga nagamit ang simbahan dahil wala nga itong mga upuan. Ang kakatuwang pangyayari, mas umigting pa gawa ng mga eksenang sunod-sunod na tumatakbo sa utak ko. Akala ko nga noon, sa utak ko lang yun nangyayari. Subalit kitang-kita ko rin sa mga mata ni na Miguel, Paulo at Riza ang pagkagulat. Sandaling nawala ang takot dahil sa labis na pagkabigla.
Unti-unti rin kasing nagbabago ang tagpo sa simbahan na parabang pinapakita sa amin kung paano ito napag-iwanan ng panahon. Kung paano walang gumamit dito hanggang sa inabandona at hindi na napakinabangan pa. Sunod-sunod ang eksena kung saan unti-unting nasisira at naluluma ang simbahan. Unang-una naroon ang pag-ipon ng maraming dahon sa sahig kasabay ng mabilis na pangangalawang ng mga bakal sa bintana at pinto. Unti-unti ring natitigpas ang ilan sa mga pintura hanggang sa makita na ang semento. May mga kulay din ng tagintim at dilaw na pilit pumapatong sa puting kulay ng simbahan. Naglalaglagan din noon ng mga kahoy mula sa kisame, kasabay ng mga pagbugso ng hangin. May mga bakal pang pilit na umuusli sa dingding at ilan din dito ay nahuhulog sa sahig. Ipinapakita sa amin ang dahan-dahang pagkabulok ng simbahan nang hindi namamalayang dumidilim din pala ang paligid. Hanggang sa bumalik kami sa kasalukuyan kung saan luma at sira na naman ang simbahan. Bumalik ang mabigat na pakiramdam at naranasan ko ulit yung parabang may nakamasid sa amin. Muli akong kinabahan kaya bahagyaring nanginig ang katawan. Imahinasyon lamang ang lahat ng nangyari sa utak namin. Pero paano nangyari yun? May espiritu bang bumabalot sa simbahan na kayang gawin yun o talagang mas naging tama ang halusinasyon namin dahil sa nararamdamang takot? Anong paliwanag doon mga ka-SB? Nagkandalabo-labo na kasi ang utak ko noon at hindi ko na malaman ang gagawin at mararamdaman. May takot, kaba at pagkalito hanggang sa tuluyang bumalik sa madaling araw at sa kasamaang palad. Mahina na rin talaga ang flashlight ni Miguel. Kamalas-malasan din na hindi ko nadala ang cellphone ko gawa ng may flashlight nga si Miguel. At saka hindi rin namin inaasahan na matatagalan kami o kaya ay hindi makakalabas ng maayos. Doon ko tuloy naalala ang sinabi ng matandang lalaki. Dapat pala naniwala na lang tayo sa mga sabi-sabi ng matatanda, lalo na noong matandang lalaki kanina. Hindi sila sumagot sa akin noon, pero alam kong yun din ang iniisip nila. Nakakapagsisi ang pagiging mayabang dahil lang sa may tama ng alak, pero huli na ang lahat dahil naroroon na kami. Mas importanteng isipin ang pagtakas. Bumunot nun si Paulo sa bulsa niya at maswerteng dala niya ang kanyang cellphone. Nawala raw ito sa isip niya, gawa rin ng takot. Noon mabilis niyang binuksan ang flashlight, subalit hindi rin ito malakas. Kumbaga para kaming nasasakupan ng itim dahil hindi man lang lumalayo ang sinag. Malabo na naman sa paningin ng paligid na akalain mong nakatakip lamang ang mga kamay sa iyong mata. Ni hindi na namin makita ang hulma ng mga butas na bintana. Kahit ng mga dahon sa sahig. Pabilis na naman ang pabilis ang pintig ng puso ko. Humihikbi na rin si Riza sa tabi ko kaya pilit kong pinapakalma. Kaya lang, nagsulputan naman ng maliliit na tuldok ng ilaw. Akala ko noong una alitap-tap lamang, pero magkapares talaga at pawang nakalutang lamang. Tuloy-tuloy itong nakahilera sa palibot ng madilim na simbahan. Napasigaw noon si Riza, "Ba't ang daming nakatingin sa atin, ang daming mata?" Nang titigan ko ulit ang liwanag, noon din lamang pumasok sa isip ko na mga mata nga yun. Nakatitig ang lahat ng yun sa amin na parang nangungusap. May ibang ang medyo mapula pa kung tutuusin. Hindi ko rin alam kung imahinasyon ko lamang pero bahagyang mas nakita ko na hulma yun ng tao. Anak ay parang nakasilip lamang ang mga ulo nito doon nga sa butas na bintana. Dahil doon sinabayan ko si Risa sa pag-iyak. Wala na kasi akong maisip noon kung paano pa makakatakas sa kalbaryo. Hindi na namin maihakbang ang aming mga paa. Wala rin naman kasi kaming mapupuntahan. Natatakot akong kapag dumaan kami sa bintana, kaluluwa ang sasalubong sa amin. Baka kako mahimatay lamang ako pag nakita yon ng malapitan. Medyo naluluha na nga ako sa malayo. Doon pa kaya unti-unting parang pinipisil ang aking dibdib dahil sa mga titig na yon. Tapos may eksena pa sa isip ko na tila ba tumatawa ang mga ito. Tahimik na lang si Paulo at Miguel noon habang humahagulhul na si Risa. Nakatapik ako sa kanyang dibdib nang bigla siyang magsisigaw.
Tama na po, tama na, parang awa niyo na, palabasin niyo na kami. Nagkawala ang mga matang nakasilip nun at saka namang tumahimik. Mukhang gumagana ang pagmamakaawa ni Risa dahil sobrang lakas nito. Parang naintindihan siya ng mga kaluluwa kaya sandali silang tumikil. Nawala rin ang bigat sa paligid nun. Akala ko'y sa wakas makakatakas na kami sa simbahan. Lalakad na sana kami noon sa pinakamalapit na bintanang butas dahil nga misteryosong nakalak ang pinto nang biglang mapigilan ang paghakbang namin ng dahan-dahang pag-ugong ng hangin. Kasabay ito ng pautay-utay na paglutang ng mga dahon sa sahig. Bahagyang kita na ang paligid noon kumpara sa kanina na parabang tinatakpan ng itim na anino. Noong oras na yon ay lumiliwanag na rin pero tila ba kami ay nasa ibang dimensyon pa rin. Paano kasi wala pa rin kaming napapansing sasakyan na muling dumaan maliban nung namalikmata kami? Malabo yun mangyari sa lugar namin. Hindi ko lang din alam kung talagang walang dumadaan doon sa oras na yon dahil sa pangit na reputasyon ng simbahan. Gayunpaman hindi ko na muna yon pinagtuunan ng pansin. Natulala na lang kami sa umaalingaw-ngaw na paglangit-ngit ng kahoy sa kisame na nakakangilo pa nga sa ngipin. Hindi ko alam kung may gumagalaw ba noon o dahil lang sa hangin. Kumakalusgus din kasi ang mga dahon sa malalaking puno sa labas. Kakaiba rin ang tunog ng mga kuliglig na nun ko lang napansin. Para kaming tinamaan ng kuryente dahil sa panginig. Wala ring ginagawang tunog at kilos na akala mo'y binalot ng yelo. Halos maubos na ang mga luha sa mata ni Risa kaya nakadilat na lang ito noon. Para bang naging blanko ang utak. Dumagdag pa ang tunog ng yero na parang pilit na ibinubuka hanggang sa may biglang lumagabog. Nanggaling ito sa itaas na para bang may nalaglag sa bubong. Napaisip pa ako noon, ano ba talagang meron dito, multo o aswang? Ano yung lumagapak? Naguguluhan ako noon sa mararamdaman sapagkat imposible na may multong nanggagaling sa itaas. Baka naman kahoy lang na galing sa puno. Pero ganun ba talaga kalakas ang hangin para mangyari yun? Hindi nga namin maramdaman ang bugso ng ultimong bumabagyo. Nakalutang lang talaga ang mga dahon tapos malakas lang ang tunog sa labas. Bago magtanong sa kasama narinig naman namin ang mga mabibigat na hakbang. Noong una ang ingay ay nanggagaling pa sa mga yapak na tumatama sa lupa, subalit unti-unting lumalakas na tila ba lumalapit sa amin. Maya-maya pa naging mas kakaba-kaba ang yabag na dumudurog ng mga tuyong dahon kahit na nakalutang ang mga ito. Sumulpot ang isang tao na hindi na lang anino o liwanag. Totoo ang itsura nito at papalapit sa amin. Dinig nga ang mga yabag pero sa paningin namin nakalutang ang taong yon. Lalaki iyon na medyo pamilyar pa nga sa amin. May sira-sirang jogging pants, maduming jacket at lumang sombrero. Hindi kita ang mukha sa dilim pero nararamdaman namin ang titig niyang matalim. Nakayuko siya noon pero may kakaibang dala ang postura niya. Dinig din ang kanyang paghingal na parabang nang babanta. Hindi kayo makakalabas ng maayos dito. Yan ang napapala ninyo. Tumigil pa rin kayo sa kabila ng mga babala. Hindi malinaw ang pagkakasabi pero ganyan ang pagkakaintindi ko. May malat kasi sa mga salita niya pero parang pamilyar talaga yon. Ang kaso wala kaming oras para isipin at mas lumala na lang ang aming takot. Ang panginginig at kaba, 10 na ng mga nagdaang pakiramdam at wala pa rin makapagsalita sa amin. Gusto kong pumikit na alam kong gusto rin nila. Kaso parang hinahatak ng kung anong presensya ang aking talukap kaya nananatili itong nakabukas. Namumugto na rin ang mga mata ni Paulo at Miguel noon samantalang tulala pa rin si Risa. Aakalain mong nabaliw na siya sa mga nangyari. Pagkatapos nun patras naman ang paglutang ng lalaki at nagsulputan ng mga tao kung saan ang ilan ay gawa sa anino at ang iba ay sa liwanag na mapanglaw. Nagtatakbuhan sila sa amin kasabay ng pagsayaw ng mga tuyong dahon. Hindi ko na alam kung imahinasyon lang ba yun pero masyadong malinaw para maging pekeng eksena. Kasabay pa noon ng mga tawanan at tiyakan. Hindi na namin maintindihan pa ang mga salita nila pero parang humihingi sila ng tulong kaya lang humahalo rin sa isip namin na binabantaan nila kaming hindi kami makakalabas doon sa maayos na lagay.
ipinaranas sa amin ang pakiramdam ng mga kaluluwang hindi natatahimik. Natulala na rin ako noon sa takot. Pero mainam na may natira pang lakas ng loob kina Miguel at Paulo. Yumuko na lang ako noon kay Riza at pilit na kinakalimutan ang nangyayari. Humarap ang dalawa sa pintuan at sinubukan ulit itong hilain ng pinto. Halos sirain na talaga nila yun pero wala man lang nag-iba sa pinto hanggang sa maubos na ang kanilang lakas. Napaupo kami noon sa maduming sahig at wala na talagang maisip na gagawin. Ipinakita na rin ni Paulo at Miguel ang kanilang takot. Nagmamakaawa na sila na palabasin na kami at sana ay matapos na ang kalbaryo. Pagkatapos noon muling naglaglagan ang mga tuyong dahon at nawala ang mga kaluluwang nagpapakita, pati ang mga kakaibang tunog. Naintindihan naman nila ang hinaing namin kaso hindi rin kami agad nakatayo noon. Mabigat ang mga kalamnan na parang hinihilab din ang tiyan. Pero mabuti na lang at pinilit kami ni Miguel at Paulo. Kinapitan nila kami at inakay papunta sa bintana. Walang pumipigil sa amin noon habang tahimik ang paligid. Ayos na, kahit nandun pa rin ang takot sa isip at puso, natutuwa na ako dahil malapit na malapit kami. Ang kaso, may kung anong harang sa bintana pagkat hindi kami tumatagos doon. Sa halip na mawala ng pag-asa, inakay nila kami papunta sa kabila pero ganun pa rin. Sa bawat bintana hindi kami makalabas na para bang may mabigat na bubog na hindi kayang itulak ng dalawa. Hanggang sa umabot kami sa bintana sa kanan ng altar, ang pinagdaanan ng mga lumabas na itim at puting tao. Misteryosong doon kami nakalusot at pagkalapag sa lupa, kumaripas talaga kami hanggang sa maghiwa-hiwalay. Nauna nun si Miguel para mapaandar na ang sasakyan. Sumunod si Paulo tapos ako at hindi ko sinasadyang bitawan si Riza pero tumatakbo na rin siya noon. Malapit lang naman ang sasakyan at segundo lang ang tatakbuhin namin bago makarating doon pero sobrang tagal na para bang may kadena ang paa namin. Nawala sa paningin ko ang dalawang nasa unahan pero nakikita ko pa rin ang kotse kaya inisip kong nakapasok na sila. Nung malapit na nawala rin si Riza sa likuran ko at tumahimik ang paligid. Hindi pa rin nag-i-start ang sasakyan kaya inisip ko kung saan ba nagpunta ang tatlo. Pansamantala akong tumigil at inikot ang paningin. Baka kako dahil nakatakas na kami pinagtripan nila ako kasi ganun talaga sila. Pero hindi ko talaga sila maramdaman. Nagtawag na ako at halos mangiyak-ngiyak pang sumigaw. Ngunit walang sumasagot sa akin hanggang sa maramdaman kong may nasa likuran ko. Hindi na ako lumingon noon at dumiretso na ako sa kotse kahit patay ang ilaw noon. Nang mapaupo, bumalik ang katauhan ko sa loob ng simbahan. Sa isang sulok lamang at mag-isa ako doon. Ngunit nagulantang ako nang mapansing nandoon din ang tatlo ngunit magkakahiwalay kami. Lahat kami ay nakaupo pero hindi rin ako makatayo noon kahit magkalayo-layo dinig ko ang kaba ng tatlo na gulat din sa nangyari. Nakatulala lang kami noon, hinihingal habang pinagpapawisan ng malamig. May kakaibang liwanag na tumatama sa kanila para makita ko kahit may medyo malaking pagitan sa distansya. Ewan ko rin kung bakit hindi ako makalapit sa kanila pero sobrang bigat talaga ng katawan ko. Tila ba may bagay na nakadagan sa akin at nakapatong sa dalawang balikat ko. Mabigat naman ang hangin noon. Pero wala pang nagpapakita. Maya-maya may bigla ang tunog ng pagpukpok sa bakal. Lahat kami ay napalingon sa pinto. Binulabog yun na parang paulit-ulit pinit binubuksan at niyayanig. Ang taong gumagawa nun ay ang lalaking balot na kanina'y lumulutang habang lumalapit sa amin. Hindi pa rin kita ang mukha niya, subalit tila ba may galit ang paggalaw niya sa pintuan at halos masira ito. Nakapagtataka nga dahil nakaya niya kahit mag-isa lamang o baka may kakaibang lakas talaga ang hindi mortal. Kasunod noon ang pagtatambol sa dingding na parabang may mga batong tumatama doon. Doon na maling sumilip ang mga ulon dahilan kung bakit nagpumilit kaming magpumiglas sa mabigat na nakadagan. Tumakbo kami papunta sa gitna. Kahit hirap na hirap, muli kaming nagkapit-kapit at nagyakapan.
May mga nakatayo sa bawat butas ng bintana kung saan nakatago ang isang kamay at nagpupukpok sa dingding. May babaeng matanda, meron ding lalaki, may bata at iilang hindi pa ganun katanda. Ang karaniwan sa mga yon, maputlang maputla na. Diretso lamang ang tingin nila habang papalakas ng papalakas ang pagpupukpok. Nangangamba pa nga kami noon dahil parang may natitigpas na ring semento sa dingding. Kung mas lalakas pa ang pagdabol, baka tuluyang gumuho ang simbahan. Bumukas ang pinto noon at sabay-sabay silang pumasok sa marahang paraan. May paggalaw sa sahig dahil sa malakas nilang mga yabag. Nakapalibot sila sa amin habang unti-unti kaming sinasakop. Humarap kami sa isa't isa. Yumuko sa sahig habang mahigpit na magkakayakap. Bumulong si Paolo na pumikit daw kami at subukang hindi isipin ang mga nakita. Sa puntong yung din nagsalita na si Risa. Humingi na tayo ng pasensya. Magdasal na tayo para makatakas dito. Aminado kaming walang marunong magdasal sa amin. Hindi kami palasimba at lalong hindi rin namin masyadong pinapahalagahan ang ginagawa ng aming relihiyon. Hindi nga rin namin sa ulo ang mga dasal na natutunan sa paaralan pero sinubukan pa rin naming tawagin ang pangalan ng Diyos. Pinangunahan ito ni Risa kahit basag na ang boses. Sumasabay kasi sa kanyang malakas na tawanan, iyakan at sigawan na nanggagaling sa multo. Lumalakas ng lumalakas ang presensya nila habang nagdadasal kami. Halos nagiging ipu-ipo rin ang hangin. May mga bulong pa na nagsasabing huwag daw kaming aalis, kaya putol-putol din ang salita ni Risa. Tumitili na rin noon si Paolo at Miguel na parang mga dalagita. Napagod na rin silang kayanin ang yabang. Hindi namin alam ang mangyayari pero umastang bahala na ang Diyos. Nagmakaawa si Risa at humingi rin siya ng tawad sa mga kaluluwa. Pasensya na po, tama na po, palabasin niyo na kami. Pasensya na kung nagulo namin kayo, hindi na po ito mauulit. Sinabayan namin siya noon para mas lumakas ang loob namin hanggang sa may sumitsit sa malayo na nangibabaw sa lahat ng tunog. Kaya natigil kami sa pagdadasal at nang lingunin, wala na ang mga multo. Mag-uumaga na rin tapos magaan na sa pakiramdam. Mas nakahinga kami ng maluwag na parabang nakawala na kami sa kulungan. Nagkaroon din ng ningning ang aming mga mata nang makita ang isang taong nakatayo sa labas. Hindi namin ramdam na kaluluwa siya dahil pinapaypay niya kaming lumabas habang sumisitsit. Dahil nakabukas na ang pinto, kumaripas kami palabas ng magkakahawak hanggang sa mapunta sa taong yun. Siya ang lalaking sumabat sa amin sa karinderya. May suot na salakot at postura rin ng isang magsasaka. Inakay niya kami papunta sa kalsada at sandali rin kaming nagtahan doon para makipag-usap. Bakit ba kasi kayo tumigil? Binigyan ko na kayo ng babala. Ako ang katiwala dito, kaya alam ko ang mga nangyayari. Hindi niyo dapat sinubukan ang mga kaluluwa. Hindi kami nakaimik nun, pero aminadong may punto siya. Si Paolo lang ang nakapagsalita sa amin at humingi siya ng paumanhin sa matanda. Dali-dali rin kaming nagpaalam dahil hindi na kaya na matigil pa malapit sa simbahan. May huling bilin pa ang matandang lalaki na weirdo sa pandinig. Paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo, hindi kayo makakalabas dito ng maayos. Pagkatapos noon, naglakad na rin siya papasok sa simbahan at pinaandar ni Miguel ang sasakyan na madalingang umarangkada at rumagasa. Hindi ko alam noon kung namalikmata kami ni Riza at Paolo pero nakita naming naglaho biglang matanda sa madilim na simbahan. Pero walang nag-imik sa amin tungkol doon. Binilisan na lang ni Miguel ang pagmamaneho at kami ay umastang hindi makabasag pinggan. Bago tuluyang umuwi sa tinutuluyan, tumigil pa si Miguel sa isang bukas na chapel. Matao ang lugar na yon at mailang ding nagdadasal. Kahit na walang usap-usap, nagbabaan kami at dumiretso sa maliit na kapilya. Hiwa-hiwalay ang pwesto namin sa pagluhod at taimtim na nagdasal.
Kahit nga hindi marunong, may kung anong nagtulak sa amin para maisip na gawin yun pagkat alam naming yun ang nararapat. Simula nun, halos iniiwasan naming apat na pag-usapan ang nangyari pero siguradong may natutunan kami. Hindi natin kailangang magyabang at lalong dapat alam natin na wala namang masamang maniwala sa mga bagay-bagay na hindi pa natin nakikita. Hindi lahat ng lugar ay dapat pasukin lalo na kung meron ng babala. Huwag na huwag din dapat hamunin ang mundo ng mga kaluluwa. Pinakatandaan din namin na kapag masyado kang lumapit, mahihirapan ka nang makalayo pa. Hindi ko rin alam kung nasa ayos ba kami nung lumabas pero nagkaroon na ako ng trauma. Hindi lang talaga ako naglakas loob na resulta rin ng pagyakap ko sa Diyos. Naging kampante kasi ako simula nung matuto akong magdasal at hindi na ako ganon kakabado kumpara nung mga unang buwan pagkatapos ang karanasan. Maayos na rin naman ang buhay naming apat at paminsan-minsan nagkakasama pa rin. Pero matagal na naming binaon sa limot ang pangyayari. Hindi nga nila alam na kinuwento ko ito rito. Maraming salamat po pala kung sakaling mapili ninyo ang istorya ko. Sana po ay may napulot kayo dito. Pero maiba tayo mga ka-SB. Ano kaya sa palagay nyo ang katauhan ng matandang lalaki? Paano kung isa siyang kaluluwa na kumukontrol ng lahat ng nandun? Ibig sabihin, naging takbuhan na ang abandonadong simbahan ng mga kaluluwang ligaw na hindi makalagpas sa langit. Ano sa tingin nyo? Pakisagot naman po ito para mas malinawan na ako. Salamat po sa inyong lahat and God bless.